Tinatawag ng mga umaakyat ang K2 na mabagsik na bundok at malalaman mo ngayon kung bakit. Maligayang pagdating sa extreme. Noong 1953 habang binabago ng Bazooka Joe Comics ang buhay ng mga bata saan man, nagsimula ang ikatlong ekspedisyong Amerikano sa Karakoram patungong K2. Pinamunuan ni Charles Houston, doktor at bihasang umaakyat sa bundok, ang ekspedisyon na layong sakupin ang bundok nung panahong sabik ang mga Amerikanong koponan mag-iwan ng marka sa pamumundok sa matataas na altitude. Binubuo ang koponan ng 8 piling umaakyat sa bundok, kabilang sina Art Gilkey, Pete Schoening, George Bell, Bob Craig at isang dedikadong grupo ng mga porter mula sa Hunza Valley. Si Charles Houston ang team doktor. Siya ang ngamuno sa unang pag-akyat sa Nanda Devi na noon ang pinakamataas na naayat na bundok. Elite rin siyang umaakyat tulad ng iba sa koponan, pero nawala ang halaga nito matapos ang 6 na linggo. Noong Mayo, sinimulan nila ang ekspedisyon sa Rawalpindi, Pakistan. Doon, kumuha sila ng mga porter at kinuha ang mga ice axe, crampon at fixed rope, mga damit para sa lamig at sapat na pagkain at medical na supply para sa ekspedisyon. Ang tamang paghahanda ay madalas nagiging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. At pagdating sa K2, siguradong kailangan nilang maging handa. 6 na linggong martsa ang nagdala sa kanila sa base camp, 16,000 at 400 talampakan ng taas nakatitig sa bundok. Ang plano ay sisimulan nilang atyatin ang kilalang Abruzzi Spur Route. Unang tinahap ng Italianong, dukay ang rutang ito dekada na ang nakalipas, pero sa bundok na ito, isang malupit na biro ang sabihing establish ang rutang ito. Ang pag-akyat sa Abruzzi ay nangangahulugang pagtitiis sa sunod-sunod, matindi at pinagsamang pag-akyat sa matutulis na bato at matarik na yelo. Alam nilang hindi magiging madali ang pag-akyat na ito, pero kahit ganon, nagulat pa rin sila sa mga pagsubok na ibinato sa kanila ng K2 dahil mula pa lang sa simula ay nakaranas na ang grupo ng matitinding kondisyon. Sunod-sunod ang mga bagyong dumating, kaya laging nariyan ang banta ng hypothermia habang patuloy na umaakyat ang grupo sa matarik na daan. At ito ay noong 1953. Walang rescue helicopter na abot sa taas na ganito, walang satellite phone. Kung may masamang mangyari sa itaas ng Camp 8, kailangan magtulungan para makababa. Sa kabila ng mga hamong ito, nakarating sina Charles at ang kanyang grupo sa taas na 25,500 talampakan sa isang lugar na tinatawag na Camp 8 noong unang bahagi ng Agosto, kahit papaano walang naging aberya. Ang plano ay magpahinga muna at magtipon ng lakas bago gawin ang ipinuntahan nila sa bundok na iyon. Pero may ibang plano ang K2. Imbes na maikling pahinga, inabot sila ng malakas na bagyong tumagal ng 10 araw. Malalakas na hangin na higit 100 milya bawat oras ang tumama sa kanilang tent habang dahan-dahang naipon ang makapal na nyebe. Lahat ng ito, pati ang matinding hirap ng death zone, nagdulot ng isang kakaibang medical na bangungot na walang kapantay sa mundo. Noong umaga ng Agosto 7, nadising si Art Gilkey kasama ni Charles sa pag-akyat sa kanyang nylon na tent na marahas na inuuga habang madilim pa. Masakit ang katawan niya dahil sa ilang linggong matinding pag-akyat. Nagyelo ang kanyang mga gamit at bumababa ang temperatura sa lampas, negatibong 20 degree. Nang tangkay niyang lumabas sa sleeping bag, bumagsak siya sa sobrang sakit. Ang kanyang mga binti ay namamaga at puno ng sakit na pag-alaman na nagkaroon siya ng kondisyong medikal na tinatawag na thrombophlebitis. May mga nakamamatay na pamumuo ng dugo sa kanyang mga binti. Kailangang kalkulahin ang bawat segundo. Isang maling galaw o pagbabago ng presyon ay maaaring kumalas ang mga namuong dugo, makarating sa kanyang mga baga at mapatay siya agad. Bilang manggagamot, agad nakilala ni Charles ang nakakatakot na sintomas. Buti na diagnose ito bago siya namatay sa sleeping bag niya. Ngayon, mas mapanganib na hamon ang naghihintay sa kanila. Hindi na makalakad si Art at sila ay naipit sa taas na 25,500 talampakan sa gitna ng isang bagyo. Wala na silang ibang magagawa. Kailangan nilang bumaba kapag humupa ang panahon. Itinali ng grupo si Art sa pansamantalang stretcher na gawa sa sleeping bag at tent canvas. Habang nag-aayos silang bumaba, matinding takot ang bumalot sa kampo. Alam nilang kailangan ang lahat ng technical na kakayahan dahil ang maingat na pagpapababa ng isang tao sa 55 degree na dalistis ng yelo ay isa talaga sa pinakamahirap na pwedeng gawin ni Numan.
Hindi basta iiwan ng mga Amerikano ang kaibigan nila para mamatay, lalo na't malapit lang ang kaligtasan. Gamit ang fixed lines, ang 5 umaakyat na may malay ay kumabit sa pansamantalang stretcher ni Gilkey. Iyon lang ang paraan para maingat nilang maibaba si Art sa pader ng bato. Nakakatakot na nga ang matinding lamig at nakakabulag na hangin. Habang ginagawa nila ito, ang bigat ng hindi makakilos na umaakyat ay nangangailangan ng tuloy-tuloy at matinding lakas mula sa bawat isa. Mabilis magbago ang panahon, kaya dapat laging handa ang mga umaakyat sa biglaang pagguho ng bato at di matatag na nyebe. At pagkatapos, nangyari na. Matapos lampasan ang mahirap na bahagi ng ruta, biglang nadula si George Bell, ang umaakyat. Ang kanyang mga krampon ay walang saysay na kumaskas sa yelo na may nakakakilabot na ingay at nagpalipad ng wisik ng yelo. Pagkatapos, mabilis siyang dumulas pababa at agad tumigas ang nylon na lubid na nag-uugnay sa kanya sa grupo. Parang mga taong nagkasunod-sunod na natumba sa slow motion. Nahulog si Bell habang nahatak ng lubid ang kasunod na umaakyat at nawalan ng tapak. Hinila ng bigat ng 2 nahulog na lalaki ang sumunod, kaya tuloy-tuloy itong nangyari. Sa ilang tibok ng puso, ang 5 umaakyat na may mal ay naging magulong kumpol ng nagkakabuhol na braso at makukulay na damit, bumagsak sa ice field papunta sa 6,000 talampakang bangin. At dapat doon na natapos ang lahat. Sa taas pa ng dalisdis, may huling safety tether na nakakabit kay Pete Cheney, 25 anyos na miyembro ng ekspedisyon. Mula sa mataas na pwesto, kumilos si Pete ayon sa instinct niya. Ipinukpok niya ang hawakan ng ice axe sa likod ng batong nakabaon sa yelo, inikot ang lubid at isinandal ang buong bigat ng katawan niya rito. Pero kakailanganin nito ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang 5 lalaki na papunta na sa kamatayan ay biglang napahinto sa ere, nakabitin sa isang lubid at sa lakas ng pagkakahawak ng isang lalaki. Isipin mo ang matinding takot sa sandaling yon, ang takot ni Pete na alam niya yon. Isang pagkakamali, isang saglit na kapalpakan, kapag sumobra ng kahit 1 milimetro ang pagyuko ng hawakang kahoy o gumalaw ang bato sa yelo, ay hahantong sana sa libingan nilang lahat. Kumapit si Pete gamit lang ang purong desperadong adrenaline hanggang sa wakas, nagawa nilang makabalik sa ligtas na bahagi ng patayong dalisdis. Pagdating nila sa matibay na yelo, pakiramdam ng mga lalaki ay nakaligtas sila sa kamatayan. Huminto sila sandali para damhin ang lubos na sindak sa nangyari at napagtanto nilang si Pete ay gumawa ng kasaysayan. Pagkabawi nila, maingat nilang itinali si Art Gilkey sa dalisdis gamit ang 2 ice axe. Gabi na noon, matagal ang inabot ng pagbagsak at wala na silang paraan para makababa ng maaga. Kailangan nilang magtayo ng bivouac tent doon para makaligtas sa gabi. Ngayon, gaya ng alam mo, itinuturing na napakadelikado ang iwan ang isang tao mag-isa sa K2 kahit ilang minuto lang. Pero ang mga lalaking ito ay nasa pinakaliblib na bahagi ng mundo. Labis silang natakot at nayanig sa pagkahulog. Sila ay sobrang pagod, pisikal at mental. Sa mga ganitong sandali, ang maliliit na detalye ay nauuwi sa malalaking kahihinatnan. Matapos patibay ng tolda, 3 umaakyat ang lumabas sa bagyo para kunin at hilahin si Art papasok sa silungan. Pagdating nila sa lugar kung saan nila siya itinali, wala na siya. Isang bakas na lang sa nyebe ang natira na umaabot lampas sa gilid ng bangin. Para sa karamihan ng mga ekspedisyon, sapat ng tagumpay ang makaligtas sa araw na ito at agad na sisimulan ang huling pagbaba pabalik sa ginhawa ng makabagong lipunan at sa kanilang mga pamilya. Pero hindi ang grupong ito. Sila ay lubos na wasak. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ang dahilan ng pagkawala ni Art. May bigla bang pagguho ng nyebe na tumangay sa kanya? Nang maisip niyang isa siyang nakamamatay na pabigat sa pagod niyang mga kaibigan, tahimik bang pinutol ni Art ang pagkakatali niya para mailigtas sila? Ano man ang dahilan, ngayong araw, nawala sa mundo ng pag-akyat ang isang alamat. Nagbigay galang sina Charles Houston at mga kasama sa pagtatayo ng memorial cairn sa base camp. Pagkababa nila, binigkas ni George ang mga salitang maglalarawan magpakailanman sa bundok na ito. Isa itong mabagsik na bundok na sinusubukang patayin ka. Si Art Gilkey ay isa lang sa maraming namatay dahil sa mabagsik na kalikasan ng bundok na ito. Sa bawat 4 na umaabot sa tuktok ng bundok, isang hindi na nakakabalik.
Isa ito sa may pinakanakamamatay na ratio sa alinmang bundok sa mundo at ang mga umaakyat na dumarating dito ay hindi yaong aasahan mong mamamatay. Kaya bakit patuloy na nilalagay sa panganib ng mga elite na umaakyat ang lahat para lang sa bundok na ito? May gumagawa nito para sumikat, pero noong Hulyo, 1,994 isinugal ni Steve Unch ang lahat para sa isang dahilan na talagang nakakaantig ng puso para sa akin. Kita mo, ang season ng pag-akyat na yon ay talagang magulo. Matitinding bagyo ang sumira sa mga plano ng internasyonal na ekspedisyon kaya napilitang iwan ng mga climbing team mula sa iba't ibang bansa ang kanilang mga ruta. Ang natira ay kalat-kalat at pagod na grupo ng mga umaakyat mula sa iba't ibang bansa, nagbabahagi ng kakaunting gamit at determinado pa ring sulitin ang sitwasyon. Si Steve ay kasama nga ipit sa bangungot na ito kasama si Michael Groom, isang Australianong umaakyat. Hindi siya profesional na gabay. Hindi siya nagpapatakbo ng isang kumpanya ng ekspedisyon at wala ni isa sa bundok na yon ang nagbabayad sa kanya para naroon siya. Pinopondohan niya ang mga pag-akyat sa tulong ng komunidad at umuwi para magsulat tungkol dito sa lokal na pahayagan. Sa lahat ng umaakyat sa bundok noon, si Michael ang pinakamaraming karanasan. Nakapanik siya sa Everest nang walang deboteng oxygen, 1 taon lang ang nakalipas. Asahan mong ang lalaking may ganitong karanasan at kakayahan ay aakyat at bababa ng K2 nang walang aberya. Kaya iniisip ko na siguradong labis na ikinagulat ng lahat sa bundok nang biglang may dumating na agarang tawag para sa tulong nung umaga ng Hulyo 25, 1974. Si Michael, sa lahat ng tao ang siyang napahamak. Napilayan niya ang kanyang tuhod sa isang hindi naman kapansin-pansing bahagi ng daan pababa sa ibaba lang ng camp. Hindi ito dahil sa pagkahulog or avalanche. Wala talagang maipapakitang dahilan na masasabi ng kahit sino pagkatapos na. Yan ang naging sanhi. Pero pagsapit ng umaga, hindi na niya kayang tumapak dito kahit kaunti. Naipit siya. Nang dumating ang balita sa mga mas mababang kampo, nabigla si Steve. Dahil sa masamang panahon, naging matibay ang samahan nila ni Michael sa base camp. Kaya nang mabalitaan niya ang sinapit ng kaibigan niya, ginawa niya ang halos walang ibang umaakyat sa bundok na iyon ang handang gawin. Nagsuot siya ng mga kagamit ng pang-akyat. Hindi ko may paliwanag kung gaano ito kahanga-hanga. Si Steve ay sumuko na sa pangarap niyang marating ang tuktok ng K2. Mas maaga sa season, sila ni Michael ay umabot talaga sa taas na 26,000 talampakan. Nang makita niya ang matinding realidad sa bundok, pinili niyang gawin ang mahirap ngunit matalinong desisyon. Naisuko ang pagsubok, marating ang tuktok. Bumaba siya pabalik sa base camp at doon na lang siya naghintay hanggang matapos ang natitirang bahagi ng season. Si Michael ay nagpatuloy at noong Hulyo 23, 1974, narating niya ang tuktok ng K2 nang walang dagdag na oxygen. Lubos nang ligtas si Steve sa panganib. Karamihan sa mga umaakyat noon ay naghihintay na lang mag-impake at umuwi sa pamilya nila. Kung ganon, bakit? Bakit ang isang lalaki na hindi naman binabayaran, walang malaking corporate sponsor at walang obligasyon kaninuman ay kusang babalik paakyat sa Savage Mountain gayong ligtas na siya sa ibaba? Siguro dahil ito sa kanyang pinagmulan. Sa Southern California, si Steve ay rock climber at sa kanilang komunidad ay may disinabing patakaran. Huwag iwan ang sinuman sa ilang. O baka tumingin lang siya sa paligid ng kampo. Nakita ang mga bigo at pagod na internasyonal na koponan na nag-iimpake ng kanilang mga tent para umuwi. At napagtanto na kung hindi siya aakyat, mamamatay si Michael doon sa taas. Hindi ko alam. Ano man ang dahilan, nagpasya si Steve. Nag-ayos siya ng gamit, sinama ang isa pang kapwa-Amerikano na climber na si Dave Bridges at magkasama silang nagsimulang umakyat pabalik sa Savage Mountain, sinusubukang maiuwi ng ligtas si Michael Groom. Habang paakyat sila sa advanced base camp, biglang nagkamatinding food poisoning si Bridges. Hindi na talaga siya makakilos at hindi na makalakad pa. Karamihan ng tao ay babalik na sa puntong ito. Pero si Steve nagpatuloy lang sa pag-akyat, mag-isa. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagawa niya talaga ito. Natagpuan ni Steve si Michael sa ibaba lang ng Camp 2 at binigyan siya ng pampawala ng sakit sa binti. Ang sumunod ay ang mabagal at delikadong gawain ng pagpapababa sa isang sugatang tao mula sa bundok na walang kahit kaunting palugit para sa may pinsala. Si Steve ang namuno.
Isinabit pa niya ang mabigat na bag ni Michael sa sarili niyang likod para gumaan ang dala ng Australiano at saka maingat at dahan-dahang inakay si Michael pababa sa ilan sa pinakamapanganib at technical na bahagi ng K2. Isipin mo kung gaano kalaking pisikal at mental na lakas ang kailangan. Nasa taas ka na, parang humihinga sa straw sa bawat hakbang. Kinakain na ng kalamnan mo ang sarili para mapanatiling gumagana ang laman loob mo? Ngayon, dala mo pa ang kaligtasan ng iba sa likod mo. Daling naapektuhan ng stress ang katawan ni Steve. Ramdam ang pagod sa bawat hakbang. Maging ang simpleng pagkabit ng tali o pag-aayos ng guwantes ay mas marami siyang nagagastos na enerhiya kaysa dapat. Pero nagpatuloy pa rin siya at sa kung anong paraan nagawa nilang magtagumpay. Habang dahan-dahan silang gumababa sa matutulis na bato at madulas na yelo sa ibaba ng Chem 2, unti-unting nawala ang bigat ng tensyon. Sa unang pagkakataon na yung araw, pakiramdam nila makakaligtas sila. Pagsapit ng hapon, si Steve ay nasa gilid ng napakalaking halos patayong bangin. Kapag nandun ka kasama niya, makikita mo ang halos patayong pader ng nagyelong bato na bumabagsak papunta sa mas mababang kampo. Tapos na niya ang mahirap na bahagi. Kailangan na lang niya ikabit ang harness sa lubid, dumulas pababa sa huling matarik na bahaging ito at tumapak sa mas ligtas at mas patag na nyebe sa ibaba. Pero ang K2 ay may napakasimpleng problema pagdating sa pagbaba. Upang ligtas na makatawid sa ganitong bahagi ng bundok, gumagamit ang umaakyat ng fixed ropes. Parang handrails ang mga ito sa napakatarik at delikadong hagdanan. Ikakabit mo ang harness mo sa lubid at dahan-dahang bababa. Kahit madulas ka, agapayan ka ng lubid. Problema, pagkatapos ng climbing season, iniiwan ng mga grupo na nakatali ang mga lubid sa bundok at umuuwi na. Kasi wala talaga na naglilinis sa K2. Sa susunod na taon, may bagong grupong darating pero ayaw nilang pagkatiwalaan ang lumang lubid doon. Mas gusto nilang gamitin ang sarili nilang bagong lubid na dala nila at itatali nila ito sa tabi mismo ng lumang lubid. Sa susunod na taon, uulitin din ito ng bagong grupo. Sa loob ng mga dekada, nagdulot ito ng malalaking nagyelong kalat na bumababa sa bundok parang lumang sampayan ng damit. Ang lubid na naiwan sa init at lamig ng mahabang taon ay hindi mananatiling matibay habang buhay. Unti-unting kinakain ng sikat ng araw at yelo ang loob nito, katulad ng isang hose sa hardin na naiwan sa labas ng 10 tag-init, tumatigas at nabibitak kahit mukhang maayos pa rin sa labas. Maaring mukhang normal ang isang lubid, pero halos wala na itong dating tibay. At dahil ang mga lumang lubid ay natatakpan ng parehong puting nyebe at yelo, wala talagang paraan para malaman sa tingin lang kung alin ang lubid na magliligtas sa'yo at alin ang patibong na bulok na. Sa matarik na bangin, ginamit ni Steve ang bagong matibay na lubid na alam niyang ligtas at ginagamit din ng isa pang umaakyat noon. Si Steve ay ubos na ang lakas. Pisikal siyang wasak dahil sa pagbubuhat ng dala ni Mike. Bawat segundo na ginugol sa pagtayo sa sobrang lamig ay sumisipsip ng natitirang lakas niya. Pakiramdam niya ay hindi na siya makapaghintay. Tiningnan niya ang gusot-gusot na kumpol ng lubid, kinuha ang isa sa luma at doon na lang ikinabit ang harness niya. At habang inilalagay ni Steve ang bigat niya sa lubid at nagsimulang mag-rappel pababa, basta na lang naputol ang lubid na kinabitan niya ng harness niya. Walang anumang unti-unting babala o palatandaan ng panganib at dahil nagsimula na siyang mag-rappel, agad na umiral ang grabidad ng maputol ang bulok na nylon. Bumagsak siya ng mga 2,500 talampakan sa ibabang dalisdis. Sa kasamaang palad, nakamamatay ang pagbagsak. Nagulat ang lahat sa pagkamatay ni Steve Unge. Tapos na niya ang mahirap na parte at pinili ang ligtas na opsyon sa itaas. At mas kakaiba pa, wala siyang dahilan para gawin ang ginawa niya doon. Karaniwan, may mga paraan ang umakyat para masigurong matibay pa ang lubid bago ito pagkatiwalaan sa kanyang buhay. Walang bagyo o avalanche na humahabol sa kanya. Siguradong alam niya ang panganib na tinataya niya sa pagtitiwala sa lubid na hindi nasuri. Bakit hindi siya naghintay? Anong iniisip niya? Isa pa ito sa paraan ng K2 para mapatay ang mga elite na umaakyat.
Dahil ang problema, pagdating niya sa matarik na bangin na yon, halos siguradong hindi na normal ang pag-iisip ni Steve. Ipapaliwanag ko, sa taas ng mga 26,000 talampakan sa K2, sobrang konti na ng oxygen na makukuha kaya ang dami ng oxygen sa dugo ng isang umaakyat ay halos kalahati na lang kumpara sa antas ng dagat. Tandaan, naabot na ni Steve ang taas na yon mas maaga sa season at umakyat ulit para magdala ng mabibigat na karga para sa isang nasugatang lalaki. Lubos at delikadong naubos ang lakas ng kanyang katawan. Isipin mong gagawa ka ng isa sa pinakamahalagang desisyon sa buhay mo habang sobrang pagod ka. Mas malala pa, hindi lang katawan mo ang naubusan ng lakas sa taas. Ang prefrontal cortex, bahagi ng utak para sa luhika at pag-iisip, ay halos kalahati na lang ang lakas. Literal, na hindi ka na nag-iisip ng maayos doon sa taas. Ang nakakatakot ay hindi namamalayan ng umaakyat na nangyayari ito. Ang mga delikadong desisyon ay hindi na mukhang pabaya o wala sa kontrol. Hindi mukhang kabaliwan doon sa taas, ang isugal ang buhay mo. Sa totoo lang, para sa mga umaakyat, ang natitira na lang ay itong likas at sobrang tutok na obsesyon na marating ang tuktok kahit ano pa ang kapalit. May tawag pa nga ang mga umaakyat sa kondisyong ito. Tinatawag nila itong summit fever at maaari itong maranasan ng kahit sino, baguhan man o veterano. Tiyak na naapektuhan nito si Miguel Angel Perez noong gabi na ika-27 ng Hulyo, 2014 habang naghahanda siyang gawin sa ikalawang pagkakataon na yung season, ang isang bagay na hindi susubukan ng karamihan ng mga umaakyat kahit minsan sa kanilang buhay. 2 araw bago nito, noong ika-25 ng Hunyo, si Miguel kasama ang kanyang kapartner sa pag-akyat na si Farren Lator at mahigit 30 iba pang umaakyat ay paakyat na patungo sa tuktok ng K2. Umakyat din si Miguel nang walang dagdag na oxygen. Ito ang itinuturing ng marami bilang pinakamalinis at pinakamarangal na paraan, ngunit ito rin ang pinakamapanganib at walang patawad. Ang sobrang lamig at kakulangan ng oxygen sa ganoong kataas na lugar ay nangangahulugan na literal na nagsisimulang kainin ng iyong katawan ang sarili nito. Bawat hakbang ay nangangailangan ng labis at masakit na pagsusumikap. Kahit sa magandang araw, pwedeng may pumalya kahit ang mga pinaka-veteranong umaakyat. At bandang hapon ng araw na yon, mga 900 talampakang patayo mula sa tuktok, eksaktong yon ang nangyari. Huminto bigla sa paggana ang katawan ni Miguel. Bumaga ng husto ang lakad niya, halos gumagapang na. Halos di na niya mailakad ang isang paa sa unahan ng isa. Palalim na ng palalim ang gabi at lalo lang siyang nanghihina. Kaya doon mismo, ginawa niya ang responsableng desisyon na talikuran ang tuktok at bumalik sa Camp 4. 32 tao ang tumayo sa tuktok ng K2 noong ika-26 ng Hulyo, 2014. Habang may isang lalaking nagpapagaling muna ng loob sa tent sa Campo 4, at sa normal na mga pagkakataon, dun na nagtatapos ang kwento. Pagkatapos mong itulak ang iyong katawan sa sukdulang hangganan sa death zone at mabigo, bababa ka, uuwi at mabubuhay. Habang pinapanood ni Miguel ang 12-12 ng umaakyat na bumabalik at masayang nagdiriwang ng isa sa pinakamahirap na pag-akyat sa mundo, tiyak mabigat sa kanya ang sariling kabiguan. Doon mismo at sa sandaling yon, nagpasya siyang susubukan niyang muli. Hindi mo maiintindihan ang desisyon ni Miguel kung hindi mo alam ang dahilan niya. Hindi naman propesyonal na umaakyat ng bundok siyan. Isa siyang matagumpay na abogado ng estado at pangkalahatang kalihim ng Ebro Foods, pinakamalaking grupo ng pagkain sa Espanya. Hinubog ng lohika at pananagutang pangkorporasyon ang kanyang propesyonal na buhay, pero ang tunay niyang hilig ay nasa itaas ng mga ulap. Walang tigil siyang ginabayan ng kanyang obsesyon na akyatin ang lahat ng 14 na bundok sa mundo na may taas na 26,000 talampakan. 8 na sa mga ito ang kanyang naakyat. Ang K2 ang pinaka-premyo sa lahat. Ang makalapit ng 900 talampakan at malaman na tinalikuran niya ito ay isang psikolohikal na pagkatalo na hindi matanggap ng kanyang isipan. Kailangang subukan niya ulit. Habang nasa kanyang tent sa death zone ng Camp 4, bumuo siya ng isang desperado at mapanganib na plano. Magpapahinga siya sa Hulyo 27 sa taas na 26,000 talampakan at susubukan ulit kinabukasan. Upang masiguro niyang magtagumpay siya, tinalikuran niya ang kanyang pinakamaigpit niyang prinsipyo sa pag-aki at nagpasya siyang gagamit ng nakaboteng oxygen para sa kanyang pagsubok na marating ang tuktok.
Kaya naman, sa mga unang oras ng ika-28 ng Hulyo, 2014, binuksan ni Miguel ang zipper ng kanyang tent at muling lumabas sa nagyaylong kawalan. Sa puntong ito, siya na lang ang natira sa bundok. Ang lahat ng iba ay nakabalik na sa base camp o kaya'y naabot ng tuktok at nakabalik na rin. Si Miguel ay sobrang tutok at may likas at matinding pagkahumaling na marating ang tuktok anuman mangyari. Ang nakaboteng oxygen na sa wakas ay pumayag siyang gamitin ang siyang nagpapanatili sa kanya nagising at ang kanyang dalisay at hindi may paliwanag na pagnanais na marating ang tuktok ang gumagawa ng natitira. Sa wakas, bandang 1:00 ng hapon at sa kabila ng lahat ng pagsubok, pumantay ang dalisdis. Nakatayo na si Miguel sa tuktok ng mabagsik na bundok. Sa isang saglit na sandali, nagtagumpay siya. Nakamit niya ang pinakaasam na gantimpala at natanggal ang isa pang bundok sa listahan. Ngunit naghihintay pa rin ang epekto nito sa kanyang katawan. Dahil habang nagsimula siyang bumaba, naramdaman niya ang matinding pagod hanggang sa buto mula sa paghatak ng katawan na 3 araw nang nasa death zone. Dahan-dahan siyang nagsimulang bumaba. Sobrang bagal niya sa katunayan na nang magsimulang lumubog ang araw sa likod ng Karakoram, malayo pa siya sa kaligtasan ng Camp 4. At dahil siya na ang huling tao sa bundok, wala nang kasunod na grupo na makakatagpo sa kanya. Wala siyang ibang tao na pwedeng pagsaluhan ng tent at imposibleng bumaba sa K2 sa sobrang dilim ng gabi. Wala nang ibang pagpipilian si Miguel kundi huminto at magpahinga mismo doon kahit walang sleeping bag o tent sa itaas na bahagi ng K2. Ang tawag dito ng mga umaakyat ay open bivouac at itinuturing itong pinakadesperadong hakbang sa ganitong kataas na lugar. Matagal siya mag-isang nakaupo, yakap ang sarili sa gilid ng bato sa nagiyelong dilim, libu-libong talampakan, taas mula sa kabihasnan, pinapakinggan ng hangin habang hinihintay ang araw na tila di nasisikat. Hindi siya naglakas loob na ipikit ang kanyang mga mata dahil ang pagkatulog ay ibig sabihin mamamatay siya sa lamig. Sa hindi may paliwanag na paraan, nakaligtas si Miguel sa gabing iyon. Sa katunayan, ginamit niya ang kahit anong hindi masukat na natitirang lakas niya para hilahin ang sarili pababa sa natitirang bahagi ng dalisdis. Pagsapit ng tanghali, ika-29 ng Hulyo, 2014, napadpad si Miguel sa Camp 4, mag-isa, sa lubos na pagkabigla ng lahat. At ang mas kakaiba pa, mukhang ayos lang si Miguel. Oo, pagod at lupaypay siya, pero malinaw pa rin ang isip at kaya niyang maglakad, kumain at uminom ng walang tulong. Sa Camp 4, tinawagan niya si Eduardo sa Espanya na nag-organisa ng rescue team para hanapin siya para sabihing ligtas siya. Sa isang iglap, tila nagawa ng lalaking ito ang pinakakamanghamanghang pagkaligtas sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok at nalampasan pa ang kamatayan. Ang kailangan na lang niyang gawin na yon ay magpahinga sa tent ng ilang oras bago bumaba papuntang base camp. Matatag siya kaya walang natalinlangan ng pumasok at isinara niya ang kanyang tent. Ang tunay na delikado sa K2 ay ang pagkakaiba ng pakiramdam mong ayos ka at ang totoong pagiging ayos mo kapag lagpas ka na sa 26,000 talampakan. Minsan, hindi nagbababala ang utak bago bumigay. Minsan tahimik lang itong namamaga, unti-unting naiipon ang likido na hindi nakikita o nararamdaman ng kahit sino habang ang taong may dala nito ay naglalakad, nagsasalita, tumatawa at kumakain na parang walang problema. Alam ito ng bawat seryosong umaakyat. Alam ito ng mga tao sa base camp habang si Miguel ay kumakain at umiinom kasama ng mga umaakyat sa Camp 4. Ang 4 na rescue team ng mga Pakistani high-altitude climber na inorganisa ng kaibigan niyang si Eduardo ay patuloy na umaakyat sa bundok para hanapin siya. May dala silang ekstrang bote ng oxygen para madagdagan ng hangin sa kanyang mga baga at handa silang alalayan siyang pababa kung kinakailangan. Hindi na nila nagkaroon ng pagkakataon. Dahil lang sumigaw ang mga kapwa umaakyat sa Camp 4 sa labas ng kanyang tent, tinatawag ang pangalan ni Miguel at sinasabihang maghanda para sa huling pagbaba, hindi siya sumagot. Tinawag siya ulit pero walang sagot. Nitong lito sila, binuksan nila ang zipper ng kanyang tent, nagtataka kung ano ang nangyari sa isang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay nakaupo, kumakain, umiinom at nakikipag-usap na parang walang nangyaring masama sa kanya. Doon nila nakita ang kanyang bangkay na payapang nakahiga sa loob. Tahimik siyang pumanaw habang natutulog. Lumabas na matinding stress mula sa sobrang taas ng lugar, ang mga araw na ginugol sa death zone, ang desperadong pangalawang pagsubok na marating ang tuktok at ang gabing iyon na lantad siya ay sadyang naging labis para sa kanyang katawan.
Nagulat ang lahat nang kumalat ang balita sa mundo. Tinawag nila siyang padalos-dalos. Paano nagawang isang tabi ng profesional ang babala at ipagsapalaran ang lahat? Ngunit ang masaklap na katotohanan, minsan ang dahilan ng pagkamatay sa K2 ay hindi dahil sa pag-akyat mismo, kundi sa dahilan ng kanilang pag-akyat. May ilan na umaakyat para sa kasikatan, may ilan dahil sa matinding pangangailangan at may ilan na umaakyat lang para mapakain ang kanilang pamilya. Kadalasang hindi pinag-uusapan pero ang pag-akyat sa K2 ay nakaugat sa mahigpit na ekonomikong hierarkiya. Una, may mga mayayamang umaakyat at expedition operator na nagbabayad ng libu-libong dolyar para maorganisa ang karanasang ito. Sa pinakailalim, ang mga lokal na porter ang nagbubuhat ng mabibigat na kargamento at nagpapatakbo ng operasyon. At kahit ang papel na yan ay may mga antas, dahil habang ang mga profesional na certified na Nepali Sherpa ay maaring kumita ng hanggang 10,000 dolyar kada season sa mga bundok na ito, ang isang Pakistani porter guide ay maaaring kumita lang ng 2,000 para sa buong taon. Maniwala ka man o hindi, mas maliit ang kita ng mga porter na naiiwan sa base camp. Kung gusto mong kumita ng totoong pera at mabago ang buhay ng pamilya mo, kailangan mong umakyat. Malaki ang agwat ng kita mula paanan hanggang tuktok ng bundok kaya handang sumugal ang iba para sa bonus sa mataas na altitude. At si Muhammad Hassan ay isa sa mga lalaking iyon. Hindi maalaga kay Muhammad ang karangalan sa pag-akyat o mga rekord sa mundo. Siya ay isang 27 taong gulang na porter na may matinding may sakit na ina at 3 lumalaking anak. Kailangan niya ang bawat sentimo makukuha niya. At noong tag-init ng Hulyo, 23 pumirma siya sa Lila Peak Expedition para magtrabaho sa itaas na bahagi ng K2 upang tumulong sa grupong maglalatag ng lubid na gagamitin ng 50 pinakamagagaling na umaakyat sa mundo para marating ang tuktok ng bundok sa panahong yon. Madalas ginagawa ng mga porter sa K2 ang trabahong ito. May isang malaking problema lang. Limitado lang ang karanasan ni Muhammad sa pagbubuhat ng kargamento sa base camp at maliliit na bundok sa Pakistan. Ang summit push na ito ang magiging unang pagkakataon niya na umakyat sa taas na higit sa 26,000 talampakan sa buong buhay niya at siya pa ang binigyan ng napakahalagang tungkulin na maglagay ng lubid. Mabilis na lumitaw ang kanyang kakulangan sa karanasan dahil sa kanyang kagamitan. Masyadong maluwag ang kanyang climbing suit. Hindi sapat ang guwantes niya para sa lamig na sasalubong sa itaas ng shoulder. Karaniwan ang kanyang pananamit gaya ng aasahan mo sa taong ng trabaho sa mataas na altitude na may sapat na oxygen para gumana ang mga kamay. Ang kanyang kumpanya, Lila Peak Expedition, ay nagbigay sa kanya ng humigit kumulang 250,000 rupees o mga 850 dolyar para makuha ang mga kailangan niya para umakyat sa death zone. Tiyak na ang suot niya nang umalis sa Camp 3 noong gabi ng Hulyo 27 ay hindi akma sa pupuntahan niya. Noong gabing iyon, ang Camp 3 ay mas mukhang maliit na lungsod na naghahanda sa paglikas kaysa ekspedisyon sa bundok. May mga headlamp sa paligid, gumagalaw sa dilim habang halos 200 umaakyat mula sa humigit kumulang 12 magkakaibang kumpanya ay nagche-check ng harness, ikinabit ang oxygen regulator at naghihintay ng pagkakataong tumapak sa iisang linya ng fixed rope na pinaghahatian ng lahat. Ang ilan sa mga lalaki at babae ay nagbayad ng 40 hanggang 50,000 dolyar para sa gabing ito. Si Muhammad ay binabayaran ng napakaliit na bahagi ng halagang iyon, pero siya mismo ay bahagi ng team na nagpapaganap ng ekspedisyong ito dahil sa K2 hindi basta-basta makakaakyat sa tuktok ang mga nagbabayad na kliyente. Kailangan silang gawan ng daan. Ang daang iyon ay ginagawa ng advance team. Sila ang mga lalaking nasa pinakaunahan. Trabaho nilang umakyat sa pinakamapanganib na bahagi ng bundok habang pasa ng mabibigat na ice screws, pitons at mahabang nylon na lubid. Kailangan nilang ipukpok ang anchor sa matigas at halos di mapasok na yelo, ikabit ng maayos ang lubid na pangkaligtasan, hilahin ng maluwag at umakyat muli sa dilim para ulitin ito. Sila ang nagbubukas ng daan sa death zone. Kung wala sila, hindi gagalaw ang mga kliyente sa ibaba. Trabaho ni Muhammad ang ipasa ang lubid sa mga Sherpa na naglalagay ng anchor sa taas niya. Kapag nahuli siya, titigil din ang 50 sumusunod sa kanya. Sa simula, sadyang mabagal ang trabaho. Ilagay ang tornilyo, ikabit ang lubid, higpitan, umakyat ng 6 na talampakan, ilagay ang kasunod na tornilyo. Oras-oras, nanatiling nakasunod si Muhammad sa likod ng mga Sherpa, naglalabas ng lubid habang paulit-ulit silang naglalagay ng tornilyo sa yelo sa itaas niya. Tumalbog ang liwanag ng headlamp niya sa makintab na itim na yelo na hirap kapitan ng krampon.
Sa itaas niya, nakaupo ang sirak sa dilim, isang hugis na kalahati lang ang nakikita mo. Bandang alas 2:20 ng madaling araw sina Muhammad at ang grupo niya ay nakaakyat na sa makitid na bottleneck traverse ng yelo. Para maintindihan kung gaano kakitid ang lugar na ito, isipin mong naglalakad ka patagilid sa matarik na bubong ng bahay. Isipin mo na lang na balot ng makinis at madulas na itim na yelo ang bubong. Walang patag na lupang mapapahingahan ng paa mo. Kailangan mo lang sumulong ng patagilid, paisa-isang alanganing hakbang habang binabalanse ang bigat ng katawan sa metal spike ng bota. 5 milya ang taas sa malamig at madilim na hangin. Kapag nawalan ka ng balanse at nadulas, walang sasalo sa'yo. Diretso kang babagsak ng mahigit 8,000 talampakan sa kailaliman. Ito ang tanging lugar sa K2 na hindi mo dapat madulas. At si Muhammad ay nasa gitna ng pagtawid na yon, may hawak na lubid at ang mga bota niya ay dahan-dahang tumatawid sa yelo na pababa ang hilig sa ilalim niya, isang anggulo na hindi nagpapatawad ng pagkakamali nang biglang may inapakan siyang wala naman doon. Sumabit ang krampon niya sa gilid ng nakatagong bahagi ng mas malambot na nyebe, yung klase na kahawig lang ng lahat ng nasa paligid pero hindi kayang sumuporta ng bigat sa parehong paraan. Sa kalahating segundo, dumudulas lang ang bota niya sa nyebe imbes na umapit. Yun lang ang kinailangan. Bumagsak ang katawan niya patagilid mula sa gilid at ang bigat ng mga lubid na dala niya ang siyang humila sa kanya. Hindi pa siya nakakariyak, gumulong na pababa ng bundok si Muhammad. Nahulog siya ng mga 15 hanggang 20 talampakan pero dahil nakakabit siya sa nakapirming safety rope, hindi siya tuluyang nahulog pababa sa glacier. Hindi pa natapos ang pagkahulog. Lumuwag ang harness niya matapos ang ilang oras ng paggalaw at patuloy na dumudulas kahit nahuli na siya ng lubid. Bumaba ito lampas, balakang, hita at nag-ipon sa tuhod niya. Paghinto niya, hindi na siya tuwid na nakabitin. Nakabitin siya patiwarik sa fixed line, ulo niya pababa sa yelo, mga bota niya nasa bandang itaas niya at bahagyang umiindayog dahil sa natitirang puwersa ng pagkilos. Sa itaas niya sa patag na bahagi, ang mga headlamp ay sabay-sabay na tumutok sa pinagmulan ng tunog. Ilang mga umaakyat ang nakaramdam ng biglang paggalaw ng lubid sa ilalim ng kanilang mga guwantes at tumingin pababa upang makita ang isa sa kanilang mga kasama na nakabitin doon, patiwarik at ang mga gamit ay nagkalat sa ilalim niya sa dalisdis. Buhay pa si Muhammad, kitang-kita nila iyon. Gumagalaw pa nga siya, pilit na sinusubukang itama ang kanyang posisyon, naghahanap ng mahahawakan gamit ang mga kamay na unti-unti nang nawawalan ng pakiramdam sa loob ng mga guwantes na hindi naman talaga ginawa para sa ganitong sitwasyon. Pero natanggal ang oxygen mask niya sa pagbagsak. Nakakabit pa rin ang hose sa bote sa kanyang likod kaya't sumisirit ang maalagang gas palabas sa hangin imbes na mapunta sa kanyang mga baga. May ilang punit ang kanyang panlabas na gamit kaya nakakapasok ang lamig at tumatama sa balat niya. 27,000 talampakan, lampas alas 2 na madaling araw. Nasa humigit kumulang minus 30 degree ang temperatura. Ang ganung lamig ay hindi nagtatagal bago magdulot ng seryosong pinsala. Kailangan nila siyang tulungan, walang duda. Ang problema ay kung paano. 2 Sherpa mula sa Koponang naglalagay ng lubid ang unang bumaba sa kanya. Umaasang mahila siya pabalik sa patag na bahagi gamit ang kamay. Pero ang buhatin ang taong nakabitin sa lubid ng patiwarik sa 27,000 talampakan habang pagod ka na sa 6 na oras na pag-akyat ay mas mahirap kaysa inaakala mo. Binigay ng 2 Sherpa ang lahat, ngunit hindi ito sapat. Hindi halos gumalaw si Muhammad. Pagkalipas ng ilang minuto pa ng pagsubok, binitiwan nila ang lubid, umakyat pabalik sa shelf at muling sumama sa fixing team. May mga kliyente pa kasing nangangailangan sa kanila para tapusin ang trabaho. Si Muhammad ay naiwan mag-isa, baliktad na nakabitin sa lubid, habang ang trabahong dapat sanay para gawing ligtas ang bundok para sa lahat ng iba pa ay nagpatuloy 6 na talampakan sa taas ng ulo niya. 15 minuto matapos siyang mahulog, alas 2:35 ng madaling araw, lalong lumala ang sitwasyon. Sa may mataas na bahagi sa itaas ng traverse, ang isang mahinang, umuugong na lagutok ay naging dagundong sa loob lang ng ilang segundo. Nararamdaman ng mga umaakyat sa shelf ang pagyanig sa bota nila, tapos biglang malakas na hangin ang sumalpok sa kanila sa dilim. Avalanche pala yon at mas malala ang epekto kaysa inaasahan ng lahat. Diretsong pinutol nito ang bahagi ng fixed line at pati ang lubid na inaayos ni Hasan. Kaya ang traverse na pinakamakitid at delikadong bahagi ng bundok ay hindi na madaanan ngayon.
Walang matakbuhan ang mga climber na naipit sa likod ng pagguho at hindi rin makabalik ang mga nauna sa unahan. Sa ilalim ng kaguluhang yon, nakabitin pa rin ng patiwarik si Muhammad sa natitirang lubid. Unti-unti siyang nilalamig bawat minuto dahil walang makalapit habang tila nagdedesisyon pa ang bundok kung tapos na ba itong gumuho ngayong gabi. Kinailangan pang maghintay hanggang sa humupa ang sitwasyon bago may nanggahas na bumaba pabalik sa kanya. Nang dumating ang tulong, ito ay mula kay Hassan Shigri, pinsan ni Muhammad, at kay Tenzin Lama, isang Nepali Sherpa guide. Si Gabriel Tarso, isang Brazilian climber na hindi alam kung sino si Muhammad pero hindi rin kayang manood lang habang may isang lalaking lumalaban para sa buhay niya. Tumigil ang tatlo para tulungan si Muhammad. Pero nananatili pa rin ang problema ng pagbubuhat ng isang lalaking nakabiting patiwarik sa taas na 27,000 talampakan. Kailangan pa rin ito ng mas maraming pisikal na lakas kaysa sa kaya ng kahit sinong pagod na tao doon sa taas. Kaya nila dinaya ang grabidad. Sina Gabriel, Hassan at Tenzin ay nagbaon ng mabigat na metal na ice screw sa matibay na pader. Ikinabit ang karabiner dito, kinuha ang lubid na humahawak kay Muhammad at isinuksok ito sa metal na singsing. Sabay-sabay nilang ginamit ang isang anchor bilang pansamantalang pulley para mapalakas ang kanilang lakas. Plano nilang gamitin ang sistemang iyon para hilahin si Muhammad pataas, talampakan sa bawat napakasakit na talampakan. Umabot ng halos 70 minuto bago nila nabuo ang pulley system. Matagal ang 70 minutong nakatayo lang sa ganitong kataas. 70 minuto na gumugugol ka ng lakas na halos wala ka na maibigay. At hindi nag-iisa si Tenzin Lama. Tinutulungan niya si Christine Harila na nangangarap magawa ang isang bagay na wala pang nangahas pangarapin sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok. Hinahabol ni Christine na makumpleto ang lahat ng 14 na tuktok sa mundo na higit 26,000 talampakan ng sunod-sunod sa loob ng iisang panahon ng pag-akyat. Nakuha na niya ang 13 sa mga ito. K2 ang huling pangalan sa listahan, ang tanging tuktok na humahad lang sa kanya at sa record na di man lang nalapitan ng mga veteranong umakyat na doble edad niya. Nauubos na ang oras at habang inaayos ni Gabriel at Tenzin ang huling bahagi ng pulley system, binigyan sila ng bundok ng bagong emergency na dapat harapin. Sa unahan, kung saan ilang oras na nagtatrabaho ang fixing team, may nangyaring avalanche. May tawag silang natanggap sa radyo pagkatapos. May problema ang fixing team. Sina Christine at Tenzin ang pinakamalapit sa bundok na makararating sa kanila. Kailangan nilang magdesisyon kung mananatili kay Muhammad na gumagamit ng oxygen ni Gabriel kasama ang kaibigan niya o aakyat para alamin ang nangyayari. Kung ang buong team na nasa unahan ay mangangailangan din ng parehong tulong na natanggap ni Muhammad, pinili nilang umalis. Naniwala sina Harila at Tenzin na may darating pang tulong mula sa likod nila. Kasama pa rin niya sina Hassan at Gabriel at siguradong hindi iiwan ng ekspedisyon niya ang isang sugatang tao na basta na lang nakahiga doon, hindi ba? Kaya nagpatuloy sila sa paglakad papunta sa fixing team. Sa sumunod na oras, sina Hassan, pinsan niya at Gabriel lang ang kasama ni Muhammad sa makitid na gilid habang pinapanood nilang dumarami ang linya ng mga headlamps sa likod at nagsisiksikan sa bottleneck. Wala nang magagamit si Gabriel. Walang ekstrang lubid o ice screw. Ang ice axe niya ay dinala paakyat ng bundok kasama si Lama at ginamit bilang angkla sa pagsagip kay Muhammad. Kailangan nila ng tulong, kaya dumating si Halung Dorji Sherpa, isang umaakyat para sa ibang kumpanya at naabutan sila. Narinig niya ang nangyayari at huminto. Sa tulong niya, nahila ng tatlo si Muhammad pataas sa huling ilang talampakan ng yelo at nailagay siya sa maliit na patag na bahagi sa bottleneck pinakamalapit sa matatag na lupa sa bundok na iyon. Nakatanggal na si Muhammad sa mga lubid at sa kabutihang palad siya ay nanatiling malay. Oo, sobrang lamig ang naramdaman ni Muhammad, mas matindi kaysa dati, pero nanatili siyang malay. Binigyan ulit ng oxygen mask si Muhammad at pinainom siya ng mainit na tubig mula sa termos para mapainit siya bago bumaba ang temperatura ng katawan. Nabigyan nila siya ng oras. Ang hindi nila naibigay sa kanya ay katiyakan. May hypothermia si Muhammad. Ang mga binti niya ay napilipit sa ilalim niya ng halos 1 oras habang siya ay nakabiting patiwarik at may posibilidad talaga na bali ang mga ito. Hindi siya nagsasalita, halos hindi siya gumagalaw. Nasa panganib pa rin siya sa lahat ng mahalagang aspeto doon sa taas. Kay Gabriel, sa kabila ng hirap, nanatili siya kay Muhammad ng 1 pang oras, ngunit paubos na rin ang kanyang oxygen.
Kung magtagal pa siya, mamamatay din siya katabi mismo ni Muhammad sa daan. Sa huli, kinailangan niyang umalis at iwan si Muhammad sa pinsan nito para kumuha ng dagdag na oxygen para sa kanyang kaligtasan. Mga 5:30 ng umaga, may drone na lumilipad para sa ibang film crew na nakakuha ng isang bagay sa kamera na sumabog sa mundo ng pag-akyat. Nakita ang isang sugatang lalaki sa daan. Isa pang umaakyat ang lumuhod sa tabi niya, isang kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib. Ginagawa ang lahat na makakaya upang mapanatili ang paggalaw na iyon. At nakasabit sa itaas niya sa parehong fixed rope, nakakabit isa-isa, makikita mo na may humigit kumulang 20 umaakyat pa na paakyat. Sa ibaba niya sa parehong lubid, may hindi bababa sa 10 pang pabalik na pababa. Si Muhammad yon, buhay pa siya, pero halos wala na. At sa paligid nila, 12-12 ng mga umaakyat ang patuloy na lumalagpas sa kanila. Walang nagbuo ng grupo para magsagip. Hindi sila tumigil para magtanong kung ano ang nangyayari o kung paano sila makakatulong. Nilalangkahan lang ng mga umaakyat ang kanyang namamatay at nagyeyolong katawan na parang munting sagabal lang sa niebe at nagpatuloy sila sa pag-akyat sa tuktok. Nakakalungkot sa isang punto at hindi natin alam kung kailan, sa malamig na umagang yon, si Muhammad Hassan ay tuluyan ng tumigil sa paggalaw. Natalo siya ng matinding lamig sa mismong makitid na tawiran. Sa natitirang umaga, tuloy-tuloy ang pag-akyat ng mga tao. Sa ibabaw at paligid niya, tumatama ang mga botas sa yelo sa magkabilang gilid ng katawan niya, parang hadlang siya sa daraanan. Walang pinagkaiba sa isang fixed rope na kailangan lampasan o isang batong nakausli na kailangang iwasan. Para sa akin, ito'y kasuklam-suklam. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit ako nag-trek sa Everest Base Camp pero hindi ko kailanman susubukang abutin ng tuktok. Ang paglalakad sa ibabaw ng mga patay o naghihingalo ay isang bangungot na di ko kayang isipin. Ano mangyayari kung tama ang lahat ng ginagawa ng umaakyat? Meron kang perpektong tiempo ng magandang panahon, world-class na grupo at pinakamahusay na gamit sa mundo. Nagpasya pa rin ang mabagsik na bundok na kalabitin ang gatilyo. Kung akala mo bangungot na ang moral na pagbagsak noong 2023, hintayin mong makita ang tunay at di mapigilang kaguluhan. Ito ang nangyari sa pinakamasamang araw sa kasaysayan ng K2.